Ang amoy ng bagong lutong kape at ng mamasa-masang lupa pagkatapos ng ulan ay matagal nang naging pabango ng buhay ni Melissa. Iyon ang amoy ng kanyang tahanan ng kanyang kabataan ng bawat alaala ng kanyang mga magulang. Ngunit sa gabing iyon, ang samyo ay nahaluan ng tensyon, isang bigat sa hangin na halos nakakasakal. Nakatayo siya sa harap ng lumang salamin. Sa kanilang sala, pinagmamasdan ang kupas na larawan ng kanyang mga magulang na nakangiti sa araw ng kanilang kasal. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa likod nila ang malawak na taniman ng kape, ang pamana na ipinaglaban nila at ipinasa sa kanya. Isang pamilyar na tunog ng mga yabag sa sahig na gawa sa kahoy ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi na niya kailangan lumingon para malaman kung sino ito. Ang bigat sa bawat hakbang ni Carlo ay nagsasabi ng lahat. Melissa, kailangan nating mag-usap? Sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay pormal malayo sa init na dati niyang minamahal. Humarap si Melissa, ang kanyang mga mata ay agad na napako sa folder na hawak nito. Isang folder na alam niyang hindi naglalaman ng magandang balita. Sa loob ng 8 taon nilang pagsasama, natutunan na niyang basahin ang bawat kilos ng kanyang asawa. Tungkol saan? Tanong niya, kahit na may hinala na siyang tumutusok sa kanyang dibdib. Inilatag ni Carlo ang folder sa kanilang lumang mesa. Ang ibabaw nito ay may mga gasgas na saksi sa kanilang mga tawanan at pagtatalo. Binuksan niya ito at inilabas ang isang serye ng mga dokumento. Ito ang solusyon sa lahat ng problema natin, sabi ni Carlo, may pilit na sigla sa kanyang boses. Isang malaking investor ang interesado sa expansion plan ko. Ang kailangan na lang natin ay kaunting kapital para makapagsimula. Tinitigan ni Melissa ang mga papel, mga salitang pamilyar ngunit nakakatakot ang nakasulat, loan application collateral mortgage. At sa ilalim ng salitang collateral, malinaw na nakasaad ang pangalan ng kanilang lupain, ang lupain ng kanyang mga magulang. Ano ito, Carlo? Tanong ni Melissa, ang kanyang boses ay nanginginig. Isasanla mo. Isasanla mo ang trangkahan. Hindi isasanla. Mabilis na pagtatama ni Carlo. Gagamitin lang natin bilang puhunan. Melissa, isipin mo ito na ang pagkakataon natin. Makakawala na tayo sa buhay na ito. Isang malaking bahay sa syudad, mga bagong sasakyan, hindi mo na kailangang magbilad sa araw. Lahat ng pinangarap natin. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Melissa. Ang pinangarap mo, Carlo, hindi ang pinangarap natin. Itinuro niya ang larawan sa dingding. Ang lupang ito ang buhay nila. Dugo at pawis ng aking ama't ina ang idinilig sa bawat puno ng kaping ito. Paano mo nagagawang isipin na isuko ito para lang sa pera? Ang pasensya sa mukha ni Carlo ay biglang naglaho na palitan ng inis. Hindi mo ba naintindihan? Maliit na sakripisyo lang ito para sa mas malaking kinabukasan. Palagi na lang tayong ganito, Melissa. Nananatili ka sa nakaraan habang ako gusto kong abutin ang mga bituin. Ang mga bituin. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Melissa. Ang mga bituin na sinasabi mo ay walang kaluluwa. Carlo, ang lupang ito ang kaluluwa ko. Ito ang lahat ng meron ako. At ito rin ang dapat na maging pundasyon ng pamilya natin. Isang malakas na dagok sa mesa ang pinakawalan ni Carlo na nagpatalon sa mga tasa ng kape. Pundasyon. Isang pundasyong gawa sa kahirapan. Pagod na ako, Melissa. Pagod na akong maging isang hamak na magsasakalang. May mas malaking mundo sa labas ng taniman na ito at gusto kong maging bahagi nito. Walang pumipigil sa'yo. Sigaw ni Melissa, pabalik ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero huwag mong hihilingin sa akin na talikuran ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa akin sa aking mga magulang. Huwag mong ipagkanulo ang kanilang alaala. Pagkakanulo. Tumawa si Carlo ng mapakla. Ang tunay na pagkakanulo ay ang pagkakait mo sa akin ng suporta. Asawa kita,
dapat ay nasa likod kita sa mga pangarap ko. Hanggang sa ang pangarap mo ay nangangahulugang pagwasak sa pangarap ko. Sagot ni Melissa, ang boses niya'y basag na. Carlo, 8 taon. 8 taon tayong nagsama. Akala ko, naiintindihan mo kung gaano kahalaga ito sa akin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga at ang huni ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Tinitigan ni Carlo si Melissa, ang kanyang mga mata ay malamig at desidido. Kung hindi mo kayang ibigay ang suportang kailangan ko, sabi niya sa isang mapanganib na tinig, kung mas pipiliin mo ang isang pirasong lupa kaysa sa kinabukasan nating dalawa, marahil wala na talagang dapat pag-usapan pa. Ang bawat salita ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Melissa. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Carlo. Sa halip tinalikuran niya si Melissa at naglakad patungo sa kanilang silid. Ang sumunod na mga tunog ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang malakas na pagbukas at pagsara ng mga drawer ng aparador. Ang kaluskos ng mga damit na inihahagis sa isang maleta. Nanatiling nakatayo si Melissa sa sala, ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang nanlalamig na takot. Hindi ito totoo. Isa lang itong masamang panaginip. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Carlo mula sa silid, bitbit ang isang malaking itim na maleta. Hindi siya tumingin kay Melissa. Dumaan siya sa kanyang tabi na parang isa lamang siyang hangin. Nang marating niya ang pinto, huminto siya saglit, ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Tapos na tayo, Melissa. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sana mahanap mo ang kaligayahan sa lupaing mas mahal mo pa kaysa sa akin. At pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at lumabas sa madilim na gabi. Isang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ang tuluyang bumasag sa katahimikan at sa kanyang puso. Nang mga sumunod na sandali, tila tumigil ang mundo ni Melissa. Ang bahay na dati puno ng buhay ay biglang naging isang malaking kahon ng kalungkutan. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa pader, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. 8 taon. Ganoon na lang ba kadaling itapon ang lahat? Habang nakaupo siya roon nilamon ng pagdadalamhati, isang pamilyar na pakiramdam ang biglang sumalakay sa kanya. Isang alon ng pagkahilo at pagduduwal. Isinisi niya ito sa stress, sa pagod, sa sakit ng kanyang puso. Ngunit pagkatapos ay may isa pang naramdaman, isang bagay na pamilyar, isang bagay na ilang linggo na niyang ipinagwawalang bahala dahil sa kaguluhan ng kanilang pagsasama. Bigla ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkatanto. Ang kanyang hininga ay napigil, nanginginig siyang tumayo at halos tumakbo papunta sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang isang maliit na kabinet. Sa ilalim ng lababo, kinukuha ang isang maliit na kahon na binili niya 2 linggo na ang nakakaraan, ngunit natakot siyang gamitin. Pagkalipas ng 5 minuto, na parang habang buhay, tinitigan niya ang maliit na puting plastik sa kanyang kamay. 2 malinaw na linya. 2 linya na nagpapatunay sa isang katotohanang babago sa lahat. Napasandal siya sa malamig na pader, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. Wala pa itong umbok, wala pang senyales, ngunit naroon ito. Isang buhay, isang bunga ng kanilang pag-ibig na ngayon ay abo na. Umalis na si Carlo, iniwan na siya, at si Melissa sa gitna ng wasak niyang puso at ng katahimikan ng iniwang tahanan, ay natuklasan ng isang katotohanan. 2 linggo na siyang nagdadalang tao. 7 buwan, iyon ang haba ng panahong lumipas, sapat na para sa isang maliit na buhay na mabuo sa sinapupunan ni Melissa, at sapat na rin para sa isang bagong mundo na maitayo ni Carlo na malayo sa kanya. Ang dating banayad na kurba ng tiyan ni Melissa ay isa ng malinaw na umbok
Isang buhay na paalala sa pangakong binuo sa pag-ibig at winasak ng ambisyon. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ang bigat ng kanyang dinadala ay nadaragdagan pa ng bigat ng mga sako ng butil ng kape na kailangan niyang buhatin. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa mainit na yakap, kundi sa nananakit na likod at sa tahimik na pag-asam na sana'y kayanin niya ang buong araw. Dahan-dahan lang iha, ang laging paalala ni Mang Andres, ang matanda nilang kapitbahay na naging anino niya sa trangkahan. Ang kulubot nitong mga kamay na sanay na sa pagbubungkal ng lupa ang siyang umaagapay sa mga trabahong hindi na kaya ng nanghihinang katawan ni Melissa. Kaya ko pa po, Mang Andres. Sagot ni Melissa, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Ngunit ang katotohanan, ang pagpapanatili ng trangkahan ay unti-unting umuubos sa kanyang lakas. May mga gabing napapahagulgol na lamang siya sa unan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod at sa takot na baka hindi niya mapanindigan ang kanyang ipinaglalban. Samantala, sa isang mundong gawa sa salamin at bakal, sa isang syudad na hindi natutulog si Carlo ay nabubuhay sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Nakaupo siya sa isang eleganteng restaurant, ang malamig na hangin mula sa aircon ay malayong malayo sa init ng araw sa bukid. Sa kanyang harapan, nakaupo si Catherine, maganda, matalino, at may parehong kislap ng ambisyon sa kanyang mga mata. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesang may puting mantel. Nakuha na natin ang 2 property sa Timog. Masiglang balita ni Catherine, ang kanyang mga pulang labi ay bumubuo ng isang perpektong ngiti. Ang mga local farmers ay walang laban sa alok natin. Sa susunod na taon tayo na ang magiging pinakamalaking distributor ng kape sa rehiyon. Magaling, sabi ni Carlo, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kopita ng mamahaling alak. Isang tagay para sa ating tagumpay at para sa ating kinabukasan. Dagdag ni Catherine, ang kanyang tingin ay puno ng kahulugan. Inilabas niya ang isang maliit na kwadradong kahon mula sa kanyang mamahaling bag. Nandito na ang mga imbitasyon para sa ating engagement party. Simple lang, tulad ng gusto mo. Mga piling kaibigan at business partners lang. Tinitigan ni Carlo ang eleganteng mga imbitasyon. Carlo at Catherine, ang mga pangalan nila ay magkasama sa isang mamahaling papel. Ito na yon, ang buhay na pinili niya, ang tagumpay na pinaghirapan niya. Ngunit sa isang saglit ang kanyang mga mata ay lumayo tumago sa bintana. Tila may hinahanap sa abalang tanawin ng syudad na hindi niya matukoy. Isang pamilyar na amoy ang bigla niyang naisip, ang amoy ng kape at mamasa-masang lupa. Isang mabilis na pitik ng pangungulila ang kanyang naramdaman, isang bagay na mabilis niyang iwinaksi. Isang maalikabok na daan ang tinatahak ng isang modernong sasakyan patungo sa trangkahan ni Melissa. Huminto ito sa harap ng kanilang lumang bahay at bumaba mula rito ang isang babaeng tila hindi nabibilang sa lugar na yon. Si Leah, ang nakababatang kapatid ni Melissa, ay nakasuot ng mga damit pang-opisina at mamahaling sapatos na ngayon ay naputikan na. Ate, tawag niya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong pag-aalala at pagkadismaya habang pinagmamasdan ang kalagayan ng kanyang kapatid. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Melissa nang makita ang kapatid. Leah, anong ginagawa mo rito? Hindi ka nagsabi. Kailangan ko pa bang magsabi? Sabi ni Leah habang mabilis siyang lumapit at niyakap ang kapatid, maingat sa malaking tiyan nito. Ate, ano ba itong ginagawa mo sa sarili mo? Tignan mo nga ang itsura mo. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo ng ganito? Ayos lang ako, Leah. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Melissa, pinapasok ang kapatid sa loob ng bahay. Ngunit hindi na kumbinsi si Leah.
Inilibot niya ang kanyang tingin sa loob ng bahay. Ang lahat ay malinis at maayos, ngunit bakas ang pagiging simple at ang hirap ng buhay. Hanggang kailan mo ba ito gagawin, ate? Mag-isa kang nagpapatakbo ng buong taniman habang nagdadalang tao. Hindi ito tama. Umupo si Melissa hinihingal. Nandyan naman si Mang Andres para tumulong. Hindi sapat iyon. Giit ni Lia, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Ano bang kinabukasan ng maibibigay mo sa magiging anak mo dito? Isang buhay ng pagbubungkal ng lupa. Isang buhay ng kahirapan. Natahimik si Melissa. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang puso. May pera naman ako, ate. Pagpapatuloy ni Lia, mas malumanay na ngayon. Pwede kitang tulungan. Ibenta mo na lang ang lupang ito. Lumipat ka na sa syudad sa akin. Palalakihin natin ang bata. Nang magkasama, bibigyan natin siya ng magandang buhay. Umiling si Melissa, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig na kahoy. Hindi, Lia. Hindi ko pwedeng iwan ang lugar na ito. Bakit hindi? Sumiklab muli ang inis sa boses ni Lia. Dahil ba ito sa alaala nila, mama at papa, ate? Matagal na silang wala. Ang dapat mong isipin ngayon ay ang buhay ng anak mo. O dahil ba ito sa pride? Dahil ba ayaw mong humingi ng tulong kay Carlo? Ang pagbanggit sa pangalan ni Carlo ay nagdulot ng sakit sa dibdib ni Melissa. Wala siyang kinalaman dito. Mayroon, ate May. Karapatan siyang malaman. Anak niya rin yan. Hindi. Mariing sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay may kasamang puwersa na ikinagulat ni Lia. Kailanman ay hindi ko gagawin yon. Pinili niya ang kanyang mundo. Pinili niyang iwan kami. Wala na siyang karapatan sa batang ito. Hindi ito tungkol sa karapatan, ate. Tungkol ito sa kung ano ang tama para sa bata. Tumayo si Melissa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata na kanina'y pagod ay ngayon ay nag-aalab sa determinasyon. Humarap siya sa kapatid. Ang kanyang boses ay matatag at hindi nanginginig. Ang tama para sa anak ko ay ang lumaki sa isang lugar kung saan siya minamahal. Ang lumaki na alam niya ang halaga ng pagsisikap at dignidad. Ang tama para sa kanya ay ang manahin ang lupaing ito na puno ng pagmamahal ng kanyang mga ninuno, hindi ang lumaki sa isang mundong ang basehan ng halaga ay pera. Natigilan si Lia. Wala siyang masabi sa nag-aapoy na determinasyon sa mga mata ng kanyang kapatid. Ngayon niya lang nakita ang ganitong katatagan kay Melissa. Tumingin si Melissa sa bintana, sa malawak na taniman ng kape na naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Ang bawat puno ay isang simbolo ng kanyang pinaglalaban. Itataguyod ko ang aking anak dito. Bulong niya sa hangin, sapat na para marinig ni Lia, at ipaglalaban ko ang lupaing ito hanggang sa huli kong hininga. Ang palengke ng bayan tuwing Sabado ay isang makulay na pagsabog ng buhay. Ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng mga bagong pitas na gulay, matatamis na prutas at bagong lutong kakanin. Ang masayang tawanan at sigawan ng mga nagtitinda at mamimili ay lumilikha ng isang musika na pamilyar sa lahat ng taga-roon. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang makintab at itim na sasakyan ni Carlo ay tila isang banyaga. Bumaba siya mula rito, kasunod si Catherine, na agad iwinasiwas ang kanyang kamay. Sa harap ng mukha, tila sinusubukang itaboy ang alikabok at ang amoy ng palengke. Sigurado ka bang kailangan nating dumaan dito? Tanong ni Catherine, bahagyang nakakunot ang noo habang iniiwasan ang isang basang bahagi ng daan. We could have just looked at the maps. Mas magandang makita ang lugar ng personal. Sagot ni Carlo, ang kanyang mga mata ay inililibot sa paligid. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng pamilyar na ginhawa sa tanawin, isang ala-alang pilit niyang tinatalikuran. Kailangan nating malaman ang pulso ng komunidad bago tayo mag-expand dito.
Habang naglalakad sila sa masikip na pasilyo ng palengke, hindi nila maiwasan ang mga tingin ng mga tao. Ang kanilang mga modernong kasuotan at ang aura ng kapangyarihan na kanilang daladala ay lubhang kakaiba sa simpleng pamumuhay ng mga tagabayan. Ngunit hindi ito inintindi ni Carlo. Ang kanyang isip ay nakatuon sa negosyo. Hanggang sa may naamoy siya, isang pamilyar na samyo. Hindi lang basta amoy ng kape. Iyon ang partikular na bango ng barakong pinapatuyo at niluluto sa paraan na si Melissa lang ang nakakaalam. Isang aroma na minsan ay naging amoy ng kanyang umaga, ng kanyang tahanan. Huminto siya sa paglalakad. "Carlo, what's wrong?" Tanong ni Catherine. Napansin ang biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi siya sumagot. Sinundan niya ang pinagmumulan ng amoy. Ang kanyang mga paa ay kusang gumagalaw na tila may sariling isip. Dinaanan niya ang isang nagtitinda ng mga gulay, isang pwesto ng mga sariwang bulaklak, hanggang sa marating niya ang isang maliit na espasyo sa dulo kung saan nakapwesto ang ilang magsasaka na nagbebenta ng kanilang mga ani. At doon nakita niya ito. Isang maliit na mesa na may ilang bayong ng butil ng kape at ilang garapon ng bagong giniling na pulbos. Sa likod ng mesa nakatayo ang isang babae, abala sa pag-aasikaso sa isang mamimili. Si Melissa. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Carlo. Ang ingay ng palengke ay biglang naglaho na palitan ng isang malakas na pagkabog sa kanyang dibdib. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nanlamig. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Melissa. Ang mas payat nitong mga braso ang simpleng damit na suot nito. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang malaking tiyan. Isang umbok na hindi maitatago ng maluwag niyang bestida. Isang umbok na malinaw na nagsasabing siya ay nagdadalang tao. At hindi lang basta nagdadalang tao. Sa tantiya niya ito'y malapit ng manganak. Ang kanyang isip ay mabilis na naglakbay pabalik sa nakaraan. 7 buwan. 7 buwan na ang nakalipas mula sa gabing iyon ng kanilang mapait na paghihiwalay. At ang tiyan ni Melissa ay parang 7 o 8 buwan na rin. Ang matematika ay simple, mabilis at brutal. "Carlo," narinig niya ang tinig ni Catherine sa kanyang likuran, ngunit ito'y parang nanggagaling sa malayo. Hindi pa siya napapansin ni Melissa. Inabot nito ang isang supot ng kape sa mamimili isang pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang nangiti sa mukha ni Melissa ay agad na naglaho na palitan ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nagkatagpo. Ang ngiti sa mukha ni Melissa ay agad na naglaho na palitan ng pagkabigla. Tila napako siya sa kinatatayuan. "Carlo." Ang bulong niya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Carlo naman, matapos ang nakakabinging pagtigil ng lahat, ay lumapit. Dahan-dahan, tila nahihirapang humakbang. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa tiyan ni Melissa. Pagkatapos ay sa mukha nito na ngayon ay may iba't ibang emosyon na nagbabago. Pagkabigla, pagtataka. Pagkatapos ay isang hindi maintindihang takot. At pagkatapos ay ang pag-aalab ng galit at pagtataksil. "Melissa?" Sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay mahina at tila nabibiyak. "Nagdadalang tao ka." Bahagyang itinagilid ni Melissa ang kanyang ulo. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang likod ay bahagyang bumibigat dahil sa bigat na dinadala. "Tulad ng napansin mo, Carlo, mahusay ang iyong obserbasyon." Hindi niya napigilan ang mapansin ang pagkagulat at pagkairita sa mukha ni Catherine na nasa kanyang likuran. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pakialam dito. Ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa lalaking minahal niya noon na ngayon ay nakatayo sa harap niya tila isang estranghero. "Gaano na katagal?" Tanong ni Carlo. Ang kanyang tinig ay napipigilan. Ang kanyang isip ay nagkakalkula, nagpapatakbo ng mga numero na pilit niyang inilalayo sa kanya.
7 buwan, 8 buwan na halos. Si Melissa ay tumingin sa malayo, pinipilit na mahanap ang tapang na sasabihin ang totoo. Halos 8 buwan na. Naramdaman ni Carlo ang pagkahilo, tila nawalan ng sustansya ang kanyang mga binti. Naisip niya ang lahat ng panahon na nagdaan, ang kanyang mabilis na pag-usad sa buhay, ang kanyang engagement kay Catherine. Ang lahat ng ito ay tila bumagsak sa kanyang harapan. Iyan ay akin. Sabi ni Carlo, hindi na ito tanong, kundi isang matatag na pahayag. Ang katotohanan ay malinaw na nakasulat sa mga mata ni Melissa. Hindi sumagot si Melissa, ngunit ang kanyang pagtanggi na tumingin sa mga mata niya ang nagsilbing sagot. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong ni Carlo, ang kanyang tinig ay nababasag na. Sinubukan ko. Mahinang sagot ni Melissa, pinipilit na hindi magpakita ng kahinaan. Sinubukan kong sabihin sa'yo. Kailan sa? Umalingaw-ngaw ang tanong sa paligid nila. Lumapit si Catherine, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot mula kay Carlo. 3 linggo pagkatapos ng diborsyo. Sagot ni Melissa, humihinga ng malalim. Kinatok ko ang pinto mo. Ang pagkabigla ay dumapos sa mukha ni Carlo. Kinatok mo ako kailan? 3 linggo pagkatapos ng diborsyo ulit ni Melissa, ang kanyang tinig ay nagiging matatag. Kumatok ako sa pinto mo, ngunit ang prometido mo ang nagbukas. Sinabi niyang busy ka sa pagtatayo ng bagong buhay mo nang wala ako. Napadako ang tingin ni Carlo kay Catherine na nakatayo sa kanyang tabi, tila nagiging manhid sa kaguluhan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na hindi niya kailanman nakita dati, isang malamig na pagkalito at marahil isang bahid ng pagkakasala. Catherine? Tawag ni Carlo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Totoo ba yon? Tumango si Catherine, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Sinabi ko yon. Sabi mo, hindi mo na siya kailangang makita. Sinabi mong gusto mong magsimula ng bagong buhay nang wala siya. Hindi ito ang iyong desisyon. Ito ay para sa iyong kinabukasan. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Carlo. Tumingin siya kay Melissa. At ikaw, hindi mo sinabi ang tungkol sa baby. Dumating ako para sabihin. Sabi ni Melissa, ang kanyang tinig ay nagiging mas mababa. Dumating ako para sabihin na nagdadalang tao ako. Ngunit nang makita kong napalitan mo na ako, sa loob lamang ng 3 linggo, napagdesisyonan ko na maaari ko namang palakihin ang anak ko ng mag-isa. Ang pagkabigla ay napalitan ng galit sa mukha ni Melissa. Bumitaw siya sa kanyang kinatatayuan at binaba ang mga bayong ng kape sa lupa na nagdulot ng maingay na tunog na nagpaalerto sa ibang tao sa paligid. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang magtinginan, ang kanilang mga bulungan ay lumalakas. Papaano mo nasabing hindi ko kailangan malaman? Tinig ni Carlo, ang kanyang puso ay kumikirot. Ito ang anak ko. Ang anak ko. Sumigaw si Melissa, ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo, ngunit hindi dahil sa lungkot. Ako ang nagdala sa kanya sa mundong ito. Ako ang nagtrabaho araw-araw para ihanda ang kanyang kinabukasan. Ako ang gumigising tuwing gabi dahil nararamdaman ko ang kanyang mga sipa. Ikaw ay masyadong abala sa iyong bagong buhay para malaman. Kung nalaman ko lang sana. Pwede mo sanang nalaman kung hindi ka kaagad lumipat, Carlo. Sabi ni Melissa, tinig na puno ng pait. 3 linggo, Carlo. 3 linggo lamang at meron ka ng kapalit. Ang pagiging abala ni Catherine ay lumabas na, ang kanyang tono ay naging malamig at mapanlibak. Hindi ako naging kapalit. Ako ay isang pagpapabuti. Tumingin si Melissa kay Catherine, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Pagpapabuti na nagsisinungaling at nanlilinlang. Napakayamang hindi ko alam kung saan magsisimula. Itinaas ni Carlo ang kanyang mga kamay sa ere. Sapat na pareho kayong dalawa. Ito ay sobra na. Tumingin siya kay Melissa,
Tinitingnan siya talaga sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan na yon. Nakita niya ang pagkapayat nito maliban sa kanyang lumalaking tiyan. Nakita niya ang pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay may mga bagong paltos. Ang kanyang damit ay simple, halos tila ginamit na. At isang mabigat na alon ng pagkadama ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Melissa, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng paghingi ng paumanhin. Hayaan mo akong tumulong, kahit sa pera, kahit sa trabaho, kahit sa kung ano ang kailangan mo. Ngumiti si Melissa ng mapait. Wala akong kailangan mula sa'yo. Mali, giit ni Carlo. Kitang-kita naman, nagdadalang tao ka ng 8 buwan, nagbubuhat ng panggatong. Hindi iyon ligtas. Mayroon akong tulong. Sagot ni Melissa, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matatag. Si Mang Andres ay tumutulong sa akin sa mga mabibigat na trabaho. At ito, itinuro niya ang mga bayong ng panggatong, kaya ko pa itong buhatin. Ngunit hindi mo dapat gawin ang mga iyon. Ito ang aking lupa, ang aking tahanan, ang aking anak. Sabi ni Melissa, ang kanyang mga mata ay nagtago ng malalim na sakit at determinasyon. Dati ay anak natin. Ngayon anak ko na lang. Bigla siyang yumuko na may kahirapan upang pulutin ang mga bayong ng panggatong na kanyang binaba. Agad na sumugod si Carlo. Hayaan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ang lakas sa kanyang tinig ay nagpatigil kay Melissa. Pinulot niya ang mga panggatong, inayos ito sa kanyang mga braso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carlo, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at determinasyon. Carlo, nagpatuloy ka na. Nahanap mo na ang iyong bagong buhay, ang iyong elegante na kasintahan, ang iyong malaking kinabukasan. At ayos lang iyon talaga. Iyon naman talaga ang palagi mong gusto. Ngunit ako, nagpatuloy din ako. Kasama ang aking lupa, ang aking simpleng buhay, at ang sanggol na ito. Tumingin siya sa kanyang tiyan. At hindi ko kailangan na bumalik ka ngayon dahil sa konsensya o obligasyon. Hindi ito konsensya. Ito ay responsibilidad. Ito ang anak ko. Dati. Ngunit nang isara mo ang pintuan sa akin, nang hindi nalalaman ang totoo nang nagpakasal ka sa kanya, nang napakabilis nang itinayo mo ang iyong buhay kung saan wala na akong lugar. Nawalan ka na ng karapatang magsalita tungkol sa bahaging ito ng buhay ko. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at naglakad patungo sa kanilang bahay, nag-iwan ng isang Carlo na nakatayo roon, wasak na lilito at puno ng pagkakasala. Si Catherine naman ay lumapit, ang kanyang mukha ay wala ng anumang emosyon. Tara na, sabi niya. Wala na tayong gagawin dito. Ngunit si Carlo ay hindi gumalaw. Alam niyang mayroon pa. Maraming dapat gawin. Ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang usapan sa palengke ay naghatid sa kanya sa isang bagong realidad. Isang realidad na mas komplikado at mas masakit kaysa sa inaakala niya. Ang biyahe pabalik sa syudad ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Carlo na siyang nagmamaneho ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa braso ay litaw na litaw. Ang mga imahe mula sa palengke, ang mukha ni Melissa, ang malaki nitong tiyan, ang sakit sa kanyang mga mata, ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Bawat pag-ikot ay may kasamang matinding kirot ng pagsisisi. Si Catherine, na nakaupo sa tabi niya, ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng mga paraan upang ayusin ang pinsalang nagawa. Hindi ko alam. Sa wakas ay basag ni Carlos sa katahimikan, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Paano nangyaring hindi ko alam? Sinabi ko na sa'yo, Carlo. Mahinahong sagot ni Catherine. Inisip kong yun ang pinakamabuti para sa'yo.
Kakasimula mo pa lang sa bago mong buhay. Ang huling bagay na kailangan mo ay isang komplikasyon mula sa nakaraan. Komplikasyon. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Carlo. Catherine, hindi siya isang komplikasyon. Magkakaanak kami. Anak ko ang dinadala niya. Ang pagsasabi ng mga salitang iyon sa unang pagkakataon ay nagdulot ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at isang di inaasahang kagalakan. At ano ang mababago kung nalaman mo noon, giit ni Catherine? Tatalikuran mo ba ang lahat ng pinaghirapan natin para bumalik sa bukid na yon, para sa isang babaeng malinaw na mas pinili ang lupa kaysa sayo? Ang mga salita ni Catherine ay tumusok ngunit hindi na kasing talim ng dati. Isang bagong katotohanan ang unti-unting nabubuo sa isip ni Carlo. Hindi mo desisyon yon, Catherine. Desisyon ko dapat iyon. Nang makarating sila sa eleganteng apartment ni Carlo, hindi na siya nagsalita pa. Kinuha lang niya ang susi ng kanyang sasakyan at walang paalam na umalis, iniwan si Catherine na nakatayo sa lobby. Ang mukha ay nagpapakita ng unang bahid ng pagkataranta. Gabi na nang marating ni Carlo ang pamilyar na daan patungo sa trangkahan ni Melissa. Ang bawat metro ng daan ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na kanyang tinalikuran. Ang hangin ay may daladalang amoy ng lupa at mga bulaklak ng kape, isang pabangong halos nakalimutan na niya. Naabutan niya si Melissa sa beranda, nakaupo sa isang lumang silyang tumba-tumba, nakatanaw sa madilim na taniman. Hindi ito lumingon nang marinig ang pagdating niya. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Melissa. Ang kanyang boses ay pagod at walang emosyon. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Carlo dahan-dahang lumapit. "Wala na tayong dapat pag-usapan." "Mayroon, Melissa. Pakiusap." Pagmamakaawa niya. "Sabihin mo sa akin ang lahat. Ang totoong nangyari noong araw na yon." Isang mahabang katahimikan ang namayani bago nagsalita si Melissa. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Carlo at sa dilim nakita nito ang kinang ng mga luhang hindi na nito pinipigilan. "Pumunta ako sa iyo." Simula niya ang kanyang boses ay nanginginig. 2 linggo pagkatapos kong malaman. Kinakabahan ako, natatakot, pero alam kong kailangan mong malaman. Kumatok ako sa pinto ng apartment mo. Huminto siya, tila inaalala ang sakit. At ang nagbukas ay siya, si Catherine. Nakasuot siya ng roba na parang sa kanya ang lugar. Tinanong niya kung sino ako. Sinabi ko. At pagkatapos tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na, para bang isa akong basura na inanood sa kanyang pintuan. Nakinig si Carlo, ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sinabi niya, ikaw pala yon. Pasensya na." Pero abala si Carlo ngayon. He's busy building his new life, a life without you. At bago pa ako makapagsalita, bago ko pa masabi ang dahilan kung bakit ako nandoon, isinara na niya ang pinto sa mukha ko. Isang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Nakatayo lang ako doon, hindi alam ang gagawin. Naramdaman ko na napakawalang halaga ko, na ganoon na lang pala ako kadaling palitan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Carlo. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding poot-poot para kay Catherine at isang mas malalim na poot para sa kanyang sarili. Umuwi ako, pagpapatuloy ni Melissa, at nagdesisyon ako. Kung kaya niyang magpatuloy sa buhay niya nang ganoon kabilis, kaya ko ring mag-isa. Kaya kong palakihin ang anak ko ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng isang amang hindi naman talaga kami gusto. "Hindi totoo yan, Melissa," sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay basag na. "Kung nalaman ko lang." "Pero hindi mo nalaman," putol ni Melissa. "At ngayon huli na ang lahat. Umuwi ka na, Carlo. Pakiusap." Ang pagpapaalis sa kanya ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw o sampal. Walang nagawa si Carlo
kundi ang tumalikod at lisanin ang lugar na minsan ay naging tahanan niya, dala-dala ang bigat ng isang katotohanang tuluyan nang sumira sa mundong kanyang binuo. Bumalik siya sa syudad na may iisang bagay sa isip. Sinalubong niya si Catherine sa kanyang apartment. Nakatayo ito roon, naghihintay ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Carlo, saan ka galing?" Hindi siya sumagot. Sa halip huminto siya sa harap nito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nito kailanman nakita. "Nagsinungaling ka." "Hindi ako nagsinungaling." "Nagsinungaling ka." Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Pinaalis mo siya. Alam mo bang buntis siya noong araw na yon? Alam mo bang pumunta siya roon para sabihin sa akin na magkakaanak kami, pero itinaboy mo siya?" Nagbago ang ekspresyon ni Catherine. Ang pag-aalala ay napalitan ng depensa. "Ginawa ko yon para protektahan ka. Para protektahan tayo. Alam kong guguluhin ka lang niya." "Protektahan?" Tumawa si Carlo nang walang saya. "Ninanakaw mo sa akin ang pagkakataong malaman na magiging ama ako. Anong klase kang tao, Catherine? Isang taong nagmamahal sa'yo." Sigaw ni Catherine pabalik. "Isang taong ayaw makita kang masira ng nakaraan mo." Umiling si Carlo, ang kanyang desisyon ay buo na. "Tapos na tayo." Natigilan si Catherine. "Ano?" "Tapos na tayo ulit," ni Carlo mas mariin. Hinubad niya ang singsing na ibinigay nito, ang engagement ring na simbolo ng kanilang mga pangarap. "Ayokong makita pa ang isang sinungaling sa buhay ko." Isang malamig na galit ang gumuhit sa mukha ni Catherine. Ang kanyang pagmamakaawa ay naglaho, napalitan ng purong pagkamuhi. Mabilis niyang kinuha ang singsing mula sa kamay ni Carlo. "Sige," sabi niya, ang kanyang boses ay nanunuot sa lamig. "Kung iyan ang gusto mo, magsama kayo ng babaeng yon sa inyong kahirapan. Tignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pagiging marangal mo." At sa huling pagkakataon, inihagis niya ang singsing sa paanan ni Carlo. Isang malakas na tunog ng metal na tumama sa marmol. Nasahig ang narinig bago siya tumalikod at lumabas ng apartment kasabay ng malakas na kalabog ng pinto. Naiwan si Carlo sa gitna ng kanyang malaki ngunit walang lamang apartment. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa kabilang bahagi ng syudad, si Catherine ay padabog na umupo sa kanyang sofa, nanginginig sa galit. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero ang lumabas, ngunit sinagot pa rin niya ito. "Hello?" "Catherine Hija," sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya, isang boses na kalmado, makapangyarihan at puno ng awtoridad. "Si Ricardo ito. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakakalungkot." Napatuwid ng upo si Catherine. "Don Ricardo, mukhang meron tayong iisang problema." Pagpapatuloy ng matandang lalaki. "Ang anak ko ay nagiging emosyonal at ayokong makitang nasisira ang lahat ng plano ko dahil lang sa isang babaeng magsasaka at sa kanyang anak." Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Catherine. "Ano po ang nasa isip ninyo, Don Ricardo?" "Palagay ko," sabi ni Don Ricardo, "ay meron tayong iisang layunin ngayon. At iyon ay ang siguraduhing hindi sila magiging masaya. Kailangan nating ipakita sa kanila kung nasaan talaga ang kanilang lugar." Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot para kay Melissa. Ang katahimikan na dati niyang pinahahalagahan ay napalitan ng isang nakakabahalang tensyon. Ang problema ay hindi na lamang ang pagod ng katawan o ang bigat ng kanyang dinadala. Isang bagong kalaban ang lumitaw, isang kalabang hindi niya nakikita, ngunit ramdam na ramdam ang epekto. Nagsimula ito sa tubig. Isang umaga, napansin ni Mang Andres na ang maliit na sapa na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan nila ng patubig para sa mga puno ng kape ay halos natuyo na. Ang daloy nito ay naging isang mahinang agos na lamang
Hindi sapat para diligan ang buong taniman. Imposible ito, sabi ni Mang Andres. Kinukusot ang kanyang noo habang tinitignan ang halos tuyong sapa. Malakas ang ulan noong nakaraang linggo. Dapat ay umaapaw ito. Sinundan nila ang pinagmumulan ng sapa, umaakyat sa maliit na burol sa likod ng kanilang lupain at doon nila natuklasan ang katotohanan. Isang bagong dike na gawa sa mga sako ng buhangin at malalaking bato ang nakaharang sa daloy ng tubig. Inililihis ang direksyon nito patungo sa isang kalapit na lupain. Isang lupain na kamakailan lang ay nabili ng isang malaking korporasyon mula sa syudad. Walang duda si Melissa kung sino ang may kagagawa nito. Ang mga puno ng kape ay nagsimulang manuyo. Ang mga dahon nito ay unti-unting nanilaw at nalalagas. Ang mga bunga na malapit ng anihin ay nagsimulang mangulubot. Ang bawat araw na lumilipas na walang sapat na tubig ay isang hakbang palapit sa tuluyang pagkasira ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang pamilyar na itim na sasakyan ang pumasok sa daan patungo sa kanyang bahay. Ngunit hindi si Carlo ang bumaba mula rito. Si Catherine. Nakatayo si Catherine sa harap ng bahay ni Melissa. Ang kanyang mamahaling damit at sapatos ay tila isang insulto sa tuyong lupa na kanyang tinatapakan. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng tagumpay, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mukhang may problema ka sa patubig. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala habang inililibot ang tingin sa nanunuyong taniman. Kawawa naman. Lumabas si Melissa mula sa bahay, ang kanyang panga ay matigas sa galit. Anong kailangan mo dito? Wala naman, Kap. Sagot ni Catherine, dahan-dahang lumalakad palapit na parang isang pusang naglalaro sa kanyang biktima. Gusto ko lang makita kung kumusta na ang sitwasyon. Narinig ko kasing iniwan ka na rin ni Carlo. Tsk! Nakakaawa ka talaga. Iniwan ng asawa, pinabayaan ng kasintahan. At ngayon, pati ang lupa mo mukhang mamamatay na rin. Ang bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa puso ni Melissa, ngunit hindi siya nagpatinag. Umalis ka na, mariing sabi ni Melissa. Ngumisi si Catherine. Bakit natatakot ka ba sa katotohanan? Ang katotohanan na wala kang laban sa amin. Sa akin. Sa amin ni Don Ricardo. Akala mo ba hahayaan ka naming maging masaya pagkatapos ng ginawa mo? You ruined my engagement. You ruined my plans. Wala akong sinira. Sigaw ni Melissa. Ang sarili mo lang ang sinisira mo sa kasamaan ng ugali mo. Tumawa si Catherine, isang tawang malamig at walang saya. Lumapit pa ito, halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Talaga tingnan natin, ikaw isang hamak na magsasaka, buntis, mag-isa. Ako may pera, may koneksyon, may kapangyarihan. Sino sa tingin mo ang mananalo sa huli? Ang pagod at galit na naipon sa dibdib ni Melissa ay biglang sumabog. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idinagdag ni Catherine ang huling insulto. At yang dinadala mo, sabi ni Catherine, ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri habang nakaturo sa tiyan ni Melissa. Huwag kang mag-alala. Kapag ipinanganak mo na yan at hindi mo kayang buhayin, baka bilhin na lang namin. Para may silbi naman ang pagiging bastardo niyan. Iyon na iyon. Ang salitang iyon, bastardo. Isang pulang ulap ang bumalot sa paningin ni Melissa. Sa isang iglap ang lahat ng kanyang pagtitimpi ay naglaho. Hindi na niya narinig ang sarili niyang sigaw. Ang nakita lang niya ay ang balde ng malamig at maruming tubig na ginamit niya kanina sa pagdidilig ng mga halaman sa paso. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang balde at nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ang lahat ng laman nito sa ulo ni Catherine. Splash! Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Si Catherine ay nanatiling nakatayo roon, hindi makagalaw sa gulat. Ang kanyang perpektong ayos na buhok
ay basa at laglag na. Ang kanyang mamahaling sutlang bestida ay kumapit sa kanyang katawan tumutulo ng maruming tubig. Ang kanyang makeup ay nagsimulang magkalat sa kanyang mukha. Nang sa wakas ay makabawi siya sa pagkabigla isang hayop na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ah! Walang hiya ka. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa purong galit. Paano mo nagawang? Susugurin na sana niya si Melissa. Ang kanyang mga kuko ay handa ng kumalmot. Ngunit sa sandaling iyon, si Mang Andres, na narinig ang sigawan, ay mabilis na lumabas mula sa likod bahay kasama ang dalawa pang trabahador. Tama na yan. Sigaw ni Mang Andres humarang sa pagitan ng dalawang babae. Alis diyan, matanda. Sigaw ni Catherine sinusubukang itulak si Mang Andres, ngunit nanatili itong matatag. Umalis na po kayo, ma'am, sabi ng isa sa mga trabahador, bago pa po lumaki ang gulo. Tumingin si Catherine mula kay Melissa patungo sa mga trabahador na nakapaligid sa kanya ngayon. Napagtanto niyang dehado siya. Ang kanyang dignidad ay wasak na, ang kanyang itsura ay nakakahiya. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Itinuro niya si Melissa ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya. Tandaan mo yan, pagsisisihan mo ang araw na ito, pagsisisihan mong binuhay ka pa sa mundo. At sa mga salitang iyon, padabog siyang tumalikod. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, basang-basa at nag-iiwan ng mga bakas ng putik sa bawat hakbang. Isang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ng sasakyan at isang mabilis na pagharurot. Ang sumunod nag-iwan ng isang makapal na alikabok sa hangin. Naiwan si Melissa na nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit na dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat. Pinanood niya ang papalayong sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kurbada ng daan. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang insidente sa trangkahan ay mabilis na kumalat. Si Catherine, na basang-basa at puno ng kahihiyan, ay hindi direktang nagsumbong kay Don Ricardo. Sa halip ginamit niya ang kanyang impluensya para magpakalat ng mga tsismis sa kanilang mga bilog sa lipunan. Ipininta niya ang sarili bilang biktima, isang mabait na kasintahang sinubukang makipag-ayos ngunit sinalubong ng karahasan ng isang desperada at baliw na dating asawa. Samantala, si Carlo ay hindi mapakali. Matapos ang kanyang huling pag-uusap kay Melissa, sinubukan niyang bumalik ngunit laging sarado ang pinto para sa kanya. Ang balita tungkol sa problemang patubig ay nakarating sa kanya sa pamamagitan ng mga usap-usapan sa bayan. Pinuntahan niya ang lugar at nakita ang iligal na dike. Walang duda sa kanyang isip kung sino ang nasa likod nito, ang kanyang ama. Sa loob ng ilang linggo, sinubukan niyang imbestigahan ang mga legal na paraan para matulungan si Melissa, ngunit ang bawat galaw niya ay tila may pader na humaharang. Ang mga koneksyon ng kanyang ama ay malalim at malawak. Napagtanto niyang ang paglalaro ayon sa mga patakaran ay hindi gagana. Kailangan niyang gawin ang isang bagay na mas malaki, isang bagay na yayanig sa pundasyon ng mundong kanyang tinalikuran. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang imbitasyon na nakapatong sa kanyang mesa. Isang charity ball na inorganisa ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Alam niyang nandoon ang lahat, ang mga makapangyarihang tao sa negosyo, ang mga maimpluwensyang pamilya, at syempre, ang kanyang ama at si Catherine na tiyak na gagamitin ang okasyon para ipagpatuloy ang kanilang palabas. Dumating si Carlo sa engranding ballroom, isang figura ng determinasyon sa gitna ng karangyaan. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Marami ang nagulat na makita siyang mag-isa. Ang mga bulungan ay nagsimula kaagad. Nasaan si Catherine? Nag-away daw sila. Narinig ko tungkol daw sa ex-wife niya.
Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang sa VIP table kung saan nakaupo si Don Ricardo na parang isang hari sa kanyang trono. At sa tabi nito ay si Catherine na nakasuot ng isang napakagandang pulang bestida. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig nang makita si Carlo. Nilapitan niya ang kanilang mesa. Ang mga tawanan at usapan sa paligid ay unti-unting humina habang napapansin ng mga tao ang namumuong tensyon. "Carlo anak," bati ni Don Ricardo na may pilit na ngiti. "Nagulat ako na nandito ka. Halika, umupo ka." "Hindi ako magtatagal, ama." Sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya kay Catherine. "Magandang gabi, Catherine. Mukhang natuyo na ang damit mo." Ang ngiti ni Catherine ay naglaho na palitan ng isang nanlilisik na tingin. "Ano ang ibig sabihin nito, Carlo?" Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nagsimulang magpakita ng inis. "Nandito ako para linawin ang ilang bagay," sabi ni Carlo, sapat na malakas para marinig ng mga nasa kalapit na mesa. "Marami na akong narinig na tsismis nitong mga nakaraang linggo. Mga kwentong maingat na binuo para wasakin ang reputasyon ng isang mabuting tao. At nandito ako para sabihin ang totoo." Tumingin siya ng direkta kay Catherine. "Ang engagement natin ay tapos na. At hindi dahil sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Tapos na ito dahil sa kasinungalingan." Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga nakikinig. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. "How dare you?" Tapang sagot ni Carlo. "Pag-usapan natin ang tapang, Catherine. May tapang ka bang aminin sa lahat ng nandito na itinago mo sa akin na magkakaanak na ako? Na pinaalis mo ang ina ng aking anak nang pumunta siya sa akin para sabihin ang katotohanan?" Ang mukha ni Catherine ay namutla. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagsisinungaling siya." "Hindi na," sabi ni Carlo. "Tapos na ang mga kasinungalingan mo." Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang ama. "At ikaw, ama, ang pagharang sa daloy ng tubig na bumubuhay sa taniman ng isang buntis na babae. Iyan ba ang tinatawag mong karangalan? Iyan ba ang pamana ng mga Mendoza?" Si Don Ricardo ay tumayo, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. "Manahimik ka, wala kang alam sa mga ginagawa ko." "Ngayon alam ko na," sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. "At dahil alam ko na hindi na ako maaaring maging bahagi nito." Sa harap ng daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanila, itinaas ni Carlo ang kanyang kamay. "Sa gabing ito, sa harap ninyong lahat." Pagpapatuloy niya ang kanyang tinig ay matatag. "Opisyal kong tinatapos ang aking pakikipag-ugnayan kay Catherine. At higit pa riyan, tinatalikuran ko na rin ang anumang koneksyon sa mga negosyo ng aking ama." Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Catherine ay napaupo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit si Don Ricardo ay sumabog sa galit. Sa isang mabilis na kilos na ikinagulat ng lahat, sinampal niya ng malakas si Carlo. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natahimik ang lahat. Naramdaman ni Carlo ang hapdi sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya gumalaw. Tinitigan niya lamang ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halo ng sakit at determinasyon. "Wala kang utang na loob," sigaw ni Don Ricardo, nanginginig sa galit. "Pinalaki kita, binigyan ng lahat, at ito ang igaganti mo sa akin." "Ang ibinigay ninyo sa akin ay isang hawla, ama. Isang gintong hawla," sagot ni Carlo mahinahon pa rin. "At ngayon, pinalalaya ko na ang aking sarili. Magbabayad ka para dito." Banta ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nangangalit. "Tandaan mo ang sinasabi ko, Carlo. Pagsisisihan mo ang gabing ito.
Sisiguraduhin kong mararanasan mo ang hirap na hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo. Hindi sumagot si Carlo. Tinalikuran niya ang kanyang ama, ang kahihiyan sa mukha ni Catherine at ang daan-daang mapanghusgang mga mata. Naglakad siya papalabas ng ballroom, ang kanyang likod. Ay tuwid ang kanyang mga balikat ay magaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siya. Ngunit alam niya ang kalayaang yon ay may kaakibat na malaking halaga at ang digmaan ay lalo pang titindi. Ang iskandalo sa charity ball ay naging usap-usapan sa buong syudad at mabilis na nakarating sa maliit na bayan kung nasaan si Melissa. Narinig niya ang mga kwento mula sa mga nagtitinda sa palengke, mga kwentong pinalaki at binigyan ng iba't ibang kulay. Ngunit sa gitna ng lahat ng tsismis isang bagay, ang malinaw hayagan nang tinalikuran ni Carlo ang kanyang ama at si Catherine. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng munting paghanga sa tapang nito, ngunit mas malaki ang bahaging nakaramdam ng takot. Alam niyang ang isang sugatang halimaw tulad ni Don Ricardo ay mas lalong mapanganib. Hindi siya nagkamali. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit para sa paparating na sanggol, isang marangyang sasakyan na hindi niya pamilyar ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa katanghalian na ang edad, nakasuot ng formal na barong, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ito ay hindi si Carlo. Ito ay si Don Ricardo Mendoza. Kasama nito si Leah, ang kanyang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Melissa nang makita sila. Ano ang ginagawa ni Leah kasama ang taong ito, ate? Bati ni Leah, ang kanyang boses ay alanganin. Si Don Ricardo gusto kang makausap. Pinigilan ni Melissa ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Pinapasok niya sila, ngunit ang kanyang mga kilos ay matigas at maingat. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Don Ricardo? Tanong ni Melissa, ang kanyang boses ay formal at malamig. Inilibot ni Don Ricardo ang kanyang tingin. Sa loob ng simpleng bahay, isang bahagyang pagkutya ang makikita sa kanyang mga mata bago niya ito itinuon kay Melissa. Diretsahan na hiya. Simula niya umupo sa isang silyang kahoy na tila ba natatakot na madumihan. Nandito ako para mag-alok ng isang solusyon na makakabuti para sa lahat. Inilabas niya mula sa kanyang mamahaling leather briefcase ang isang checkbook at isang pluma. Ang apo ko, ang dinadala mo, ay isang Mendoza, at ang isang Mendoza ay hindi dapat lumaki sa ganitong uri ng kahirapan. Itinuro niya ang kapaligiran. Ang lupang ito, ang bahay na ito. Ano ang maibibigay nito sa kanya? Isang buhay ng pagtatanim ng kape, isang kinabukasang puno ng putik at paghihirap. Naramdaman ni Melissa ang pag-init ng kanyang dugo. Ang maibibigay ko po sa anak ko ay pagmamahal at dangal, mga bagay na mukhang hindi nabibili ng pera ninyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Ricardo, tila hindi natinag sa sinabi ni Melissa. Ang pagmamahal ay hindi makakapagbayad ng matrikula sa isang magandang eskwelahan, sabi niya. Ang dangal ay hindi makakapagpakain sa kanya kapag nagkasakit siya. Isinulat niya ang isang halaga sa tseke. Inikot niya ito at itinulak sa ibabaw ng mesa patungo kay Melissa. Napatingin si Melissa sa tseke, ang mga numero, napakaraming zero, isang halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Sapat na para bumili ng 10 beses na mas malaking lupain. Sapat na para hindi na siya magtrabaho habang buhay. Ano ito? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Iyan ang halaga ng isang bagong simula, paliwanag ni Don Ricardo. Para sa iyo, at ang kabayaran para sa kinabukasan ng apo ko, ibigay mo sa amin ang bata pagkapanganak mo. Palalakihin namin siya bilang isang tunay na Mendoza, bibigyan ng lahat ng bagay na hindi mo kayang ibigay. At ikaw, malaya ka nang gawin ang gusto mo sa buhay mo. Isang malinis na hiwalayan. Ate, isipin mo,
Biglang sabat ni Lia ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa tseke. Ito na ang sagot sa lahat. Hindi mo na kailangang maghirap. Magkakaroon ng magandang buhay ang pamangkin ko. Ito na ang pinakamagandang desisyon. Ang mga salita ni Lia ay mas masakit pa kaysa sa insulto ni Don Ricardo. Tumingin si Melissa sa kanyang kapatid, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Pati ba ikaw, Lia? O nanginginig niyang tanong. Pati ba ikaw naniniwala na nabibili ng pera ang lahat, na ang pagiging ina ay isang bagay na pwedeng presyuhan? Hindi naman sa ganoon, ate, depensa ni Lia. Praktikal lang akong mag-isip. Ito ay para sa kapakanan ng bata. Hindi. Sigaw ni Melissa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Itong nasa sinapupunan ko ay hindi isang produkto. Hindi siya isang bagay na pwedeng ipagbili o ipamigay. Anak ko siya. Tumingin siya kay Don Ricardo, ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng bigat. Maaring hindi ko maibigay sa anak ko ang mga laruang ginto o ang mga mamahaling damit. Maaring lumaki siyang may putik sa mga paa at kalyo sa mga kamay. Pero sisiguraduhin kong lalaki siyang alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Lalaki siyang may puso, isang bagay na kahit gaano karami ang pera ninyo ay hinding-hindi ninyo mabibili. Kinuha niya ang tseke mula sa mesa. Ang papel na naglalaman ng isang napakalaking halaga, ang papel na maaaring maging katapusan ng lahat ng kanyang mga problema. At sa harap ni Don Ricardo at ng kanyang kapatid na hindi makapaniwala, dahan-dahan niyang pinunit ito. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit, hanggang sa ang tseke ay naging isang bunton ng maliliit na piraso ng papel. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig na parang mga tuyong dahon. Umalis na po kayo, sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Natigilan si Don Ricardo. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas na tanggihan ng ganoon. Ang kanyang mukha na kanina'y kalmado at puno ng kontrol ay nagpakita ng isang madilim na galit. Tumayo siya, ang kanyang panga ay nanigas. Magaling, sabi niya sa isang mapanganib na tinig. Kung yan ang gusto mo, sinubukan kong gawin ito sa madaling paraan. Ngayon, gagawin natin ito sa paraang mas masakit para sa'yo. Tumingin siya kay Melissa na may pagbabanta. Akin ang apo ko, sa ayaw at sa gusto mo. At sa mga salitang yon, tumalikod siya at marahas na lumabas ng bahay. Naiwan si Lia na nakatayo roon, hindi makapagsalita, nakatingin sa mga piraso ng tseke, sa sahig at sa kanyang kapatid na nanginginig, ngunit nananatiling nakatayo ng tuwid. Sa sandaling iyon, alam ni Melissa na isinara na niya ang isang pinto at binuksan ang isa pa, isang pinto, patungo sa isang legal na labanan na alam niyang halos imposible niyang mapanalunan. Ngunit habang hawak niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang sipa mula sa loob. Isang paalala kung para saan at para kanino ang kanyang ipinaglalaban. At yun lang ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Ang pagbabanta ni Don Ricardo ay hindi isang hungkag na salita. Pagkalipas ng isang linggo, isang opisyal na sulat ang dumating para kay Melissa. Isang makapal na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm sa Maynila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang mga salita sa loob ay formal, legal at walang puso. Ito ay isang formal na abiso na ang pamilya Mendoza ay magsasampa ng kaso para sa sole custody ng kanyang hindi pa naipapanganak na anak. Nakasaad sa sulat ang mga dahilan ng kanyang hindi sapat na kakayahang pinansyal para magpalaki ng isang bata, ang hindi angkop na kapaligiran ng kanyang tinitirhan at ang kanyang kawalan ng matatag na mapagkukunan ng kita.
Ang bawat parirala ay dinisenyo para ipamukha sa kanya na siya ay isang hindi karapat-dapat na ina. Habang binabasa niya ang mga salita, naramdaman ni Melissa na tila hinihigop ang lahat ng lakas mula sa kanyang katawan. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang pangarap niyang palakihing mag-isa ang kanyang anak sa kapayapaan ay unti-unting ginuguho ng isang legal na makinarya na alam niyang wala siyang kalaban-laban. Sino ang paniniwalaan ng korte? Ang isang hamak na magsasakang halos walang ipon sa bangko o ang isang bilyonaryong may kakayahang kumuha ng pinakamagagaling na abogado sa buong bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Napaupo siya at umiyak isang iyak na puno ng takot at pagkabigo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Carlo. Ang balita tungkol sa pagbisita ng kanyang ama kay Melissa ay nakarating sa kanya. At bagamat hindi niya alam ang detalye ng nangyari, alam niyang hindi ito maganda. Pilit niyang tinatawagan si Melissa, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Sa huli, hindi na niya natiis. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis patungo sa mansyon ng kanyang ama. Naabutan niya si Don Ricardo sa malawak nitong pag-aaralan, kalmadong umiinom ng brandy habang nakatingin sa labas ng bintana. "Ano ang ginawa mo?" Bungad ni Carlo ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Hindi na niya kailangan pang magpaliwanag kung ano ang tinutukoy niya. Lumingon si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay kalmado. "Ginawa ko lang ang nararapat. Pinoprotektahan ko ang kinabukasan ng aking apo. Sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanyang ina, sa pamamagitan ng paggamit ng pera para takutin siya. Inalok ko siya ng magandang buhay. Siya ang tumanggi." Simpleng sagot ng matanda. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo, kailangan nating idaan ito sa mas mahirap na paraan. At doon ipinakita ni Don Ricardo kay Carlo ang kopya ng legal na sulat na ipinadala nila kay Melissa. Habang binabasa ni Carlo ang bawat salita, ang kanyang galit ay unti-unting naging isang nag-aapoy na puot. Ito ang pinakamasamang bangungot niya na nagkakatotoo. Ang kanyang sariling ama, gamit ang kanilang apelyido at kayamanan, ay sinusubukang agawin ang kanyang anak mula sa ina nito. Ibinagsak niya ang mga papel sa mesa. "Hindi ko ito hahayaan. Wala ka nang magagawa, Carlo," sabi ni Don Ricardo. "Tinalikuran mo na ang iyong mga karapatan. Tinalikuran mo na ang pamilyang ito. Isa ka na lang estranghero dito. Maaring tinalikuran ko na ang apelyido ninyo." Sagot ni Carlo, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Pero hinding-hindi ko tatalikuran ang responsibilidad ko bilang ama." Isang matinding komprontasyon ang sumunod. Sigawan, sumpaan. Ang lahat ng hinanakit ni Carlos sa kanyang ama mula pagkabata ay lumabas. Ang pagpapalaki sa kanya na laging nakabase sa pera at kapangyarihan. Ang pagtuturo sa kanya na ang mga tao ay mga kasangkapan lamang para sa negosyo. "Kayo ang dahilan kung bakit ako naging ganito." Sigaw ni Carlo. "Kayo ang nagturo sa akin na mas mahalaga ang ambisyon kaysa sa pag-ibig, at dahil sa inyo, muntik ko nang mawala ang lahat ng tunay na mahalaga sa akin." "Kalokohan," sagot ni Don Ricardo. "Pinalaki kita para maging matatag, hindi para maging isang emosyonal na hangal na nagpapadala sa iyak ng isang babae." Sa gitna ng kanilang sigawan, isang nakakakilabot na katotohanan ang tumatak sa isip ni Carlo. Hindi niya matatalo ang kanyang ama sa legal na paraan. Ang kapangyarihan nito ay masyadong malaki. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na hindi inaasahan. Isang sakripisyo. Huminto siya sa pagsigaw. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang sarili. Tinitigan niya ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong malamig na determinasyon. "Sige," sabi ni Carlo, ang kanyang boses
ay biglang naging kalmado at mapanganib. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Ituloy ninyo ang kaso, pero ito ang tandaan ninyo. Lumapit siya sa kanyang ama. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Sa oras na ituloy ninyo ang kasong ito, pagpapatuloy niya, itinatakwil ko na kayo, hindi lang bilang ama sa negosyo, kundi bilang ama sa dugo. Kakalimutan ko na naging anak ninyo ako. At sisiguraduhin kong hinding-hindi ninyo makikita ang inyong apo. Kahit kailan, itatago ko sila ni Melissa sa isang lugar na hinding-hindi ninyo mahahanap. Magiging isa lamang kayong pangalan sa isang papel para sa kanya isang multo mula sa nakaraan. Hinding-hindi niya malalaman ang iyong mukha. Hinding-hindi mo maririnig ang kanyang tawa. Ipagkakait ko sa inyo ang karapatang yon habang buhay. Ang pagbabanta ay tumama ng husto. Nakita ni Carlo ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ama na hindi pa niya nakikita dati takot. Ang takot na maiwanang mag-isa sa kanyang trono ng kayamanan. Ang takot na mamatay nang walang tagapagmana na kumikilala sa kanya. Nanigas si Don Ricardo. Ang kanyang galit ay napalitan ng pag-aalinlangan. Tinitimbang niya ang mga salita ng kanyang anak. May isang paraan para maiwasan ang lahat ng ito. Sabi ni Carlo, sinasamantala ang pagkakataon. Ano omo, halos pabulong na tanong ni Don Ricardo. Bawiin ninyo ang kaso. Sabi ni Carlo, at hayaan ninyo kaming mag-usap ni Melissa. Bigyan ninyo siya ng kapayapaan. At ano ang kapalit? Wala sabi ni Carlo. Iyon ang presyo ng pagkakaroon ng pamilya. Isang bagay na hindi ninyo kailanman naintindihan. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tila isang labanan ng kalooban ang nagaganap sa pagitan ng mag-ama. Sa huli si Don Ricardo ay napabuntong hininga at napaupo isang senyales ng pagkatalo. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod. Isang kondisyon. Wala kayo sa posisyon para magbigay ng kondisyon. Pakinggan mo muna. Giit ng matanda. Bawiin ko ang kaso. Kung papayag si Melissa na pakasalan ka, para ang bata ay lumaking may buong pamilya at may dangal ng apelyidong Mendoza. Walang gulo, walang korte, isang formal na kasunduan. Natahimik si Carlo, hindi niya ito inaasahan. Isang kasal na hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon at proteksyon. Kakausapin ko siya, sabi ni Carlo sa huli, kahit na hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Melissa ang isang panukalang maaaring maging solusyon sa lahat o tuluyang wawasak sa anumang natitirang tiwala nito sa kanya. Ang langit ay may kakaibang kulay sa mga sumunod na araw. Isang kulay abo na may halong dilim sa abot tanaw na nagbabadya ng isang paparating na panganib. Ang radyo ay walang tigil sa pag-uulat tungkol sa isang malakas na bagyo na papalapit sa kanilang rehiyon. Ang mga puno ng kape na hitik sa mga bunga na malapit ng anihin ay marahang umuugoy sa malakas na ihip ng hangin, tila nagdarasal na malampasan ang nakaambang pagsubok. Para kay Melissa ang bagyo sa labas ay isang salamin lamang ng bagyo sa kanyang kalooban. Dala-dala ang mabigat na puso, bumalik si Carlo sa trangkahan. Naabutan niya si Melissa sa labas abala sa pagtatali ng mga sanga at paglalagay ng mga suporta sa mga batang puno, tinutulungan ni Mang Andres. Ang kanyang tiyan ay mas malaki na ngayon at bawat kilos niya ay may kasamang hirap, ngunit ang determinasyon sa kanyang muka ay hindi nagbabago. Melissa, tawag ni Carlo, ang kanyang boses ay halos lamunin ng ugong ng hangin. Huminto si Melissa sa kanyang ginagawa. Lumingon siya, ang kanyang mukha ay pagod at walang anumang emosyon nang makita siya. Akala ko ba sinabi ko nang umalis ka na? Pakiusap, makinig ka muna, sabi ni Carlo lumalapit. May mahalaga akong sasabihin. Nag-aalangang tumango si Melissa. Sumunod siya kay Carlo sa silong ng kanilang lumang bahay kung saan medyo humihina ang ihip ng hangin. Nakausap ko ang aking ama. Simula ni Carlo
Nahihirapang hanapin ang tamang mga salita. Iuurong niya ang kaso. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Melissa. Ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng 1 linggo ay tila bahagyang gumaan. Salamat sa Diyos. Pero pagpapatuloy ni Carlo, may kondisyon siya. Nawala ang ginhawa sa mukha ni Melissa, napalitan ng pag-aalinlangan. Anong kondisyon? Huminga ng malalim si Carlo. Tinitigan niya si Melissa ng diretso sa mga mata, handa sa anumang reaksyon nito. Gusto niyang pakasalan kita. Natawa si Melissa, isang tawang walang saya. Ano, nagbibiro ka ba? Pagkatapos ng lahat, iyan ang solusyon niya. Isang sapilitang kasal. Hindi lang dahil sa kanya. Mabilis na sabi ni Carlo. Melissa, hinihiling ko rin ito. Hindi bilang utos ng aking ama, kundi bilang pakiusap ko. Pakasalan mo ako. Hindi dahil sa obligasyon, hindi para sa proteksyon. Kundi dahil mahal kita. Natigilan si Melissa. Mahal pa rin kita. Pag-amin ni Carlo, ang kanyang boses ay basag na. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako naging isang malaking hangal. Iniwan kita ang buhay natin dito para sa isang pangarap na walang laman. Hinabol ko ang kayamanan, pero ang tunay na yaman pala ay narito lang sa tabi ko noon pa, ikaw, ang pamilya natin. Ang hangin ay lalong lumakas, nagdadala ng mga unang patak ng ulan. Handa kong iwan ang lahat sa syudad. Pagpapatuloy ni Carlo. Ang negosyo, ang pera, ang buhay na yon. Dito ako maninirahan sa tabi mo. Tutulungan kitang itaguyod ang trangkahang ito. Mamumuhay tayo sa paraang gusto mo noon pa. Pakiusap, Melissa, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Melissa. Ang mga salitang iyon ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Ngunit may takot pa ring bumabalot sa kanyang puso. Hindi ko alam, Carlo. Nasaktan mo ako ng sobra. Alam ko. Sabi ni Carlo, dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. At habang buhay kong pagsisisihan iyon, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong patunayan sa'yo, araw-araw, na nagbago na ako. Bago pa makasagot si Melissa, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan, sinundan ng isang biglaang buhos ng ulan. Ang bagyo ay dumating na. Kailangan nating ipasok ang mga sako ng kape, sigaw ni Mang Andres mula sa kamalig. Ang kanilang personal na drama ay biglang naputol ng mas kagyat na pangangailangan. Ang buong ani, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nanganganib na masira. Nang mga sumunod na oras, ang trangkahan ay naging isang lugar ng puspusang pagkilos. Si Carlo, nang walang pag-aalinlangan, ay sumabak sa trabaho. Basang-basa sa ulan, kasama si Mang Andres at ang iba pang trabahador, nagbuhat siya ng mabibigat na sako ng kape. Inililipat ang mga ito mula sa bukas na patuyuan patungo sa loob ng kamalig. Ang kanyang mamahaling damit ay napuno ng putik. Ang kanyang malambot na mga kamay ay nagasgasan, ngunit wala siyang pakialam. Pinapanood siya ni Melissa mula sa bintana ng bahay. Nakita niya ang isang bagong Carlo, hindi ang ambisyosong negosyante, kundi ang lalaking minahal niya noon, isang lalaking hindi takot magbanat ng buto para sa pamilya. Nakita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang bagyo. Ang hangin ay humahagupit na parang latigo, at ang ulan ay bumubuhos na parang mga balde. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinding sakit ang biglang naramdaman ni Melissa sa kanyang likod, na mabilis na gumapang patungo sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napasigaw. Narinig ni Carlo ang kanyang sigaw sa kabila ng ingay ng bagyo. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Melissa, anong nangyayari? Ang sakit. Hirap niyang sabi. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Manganganak na yata ako. Gulat at takot ang gumuhit sa mukha ni Carlo. Tumingin siya sa labas. Ang daan ay halos hindi na makita
dahil sa lakas ng ulan at nagkalat na mga sanga ng puno. Imposibleng makarating sila sa ospital sa bayan. Aling Carmen, sigaw ni Mang Andres. Kailangan nating makarating kay Aling Carmen ang hilot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala sa isip ni Carlo. Isang bagay lang ang mahalaga, ang kaligtasan ni Melissa at ng kanilang anak. Binuhat niya si Melissa ng buong ingat. Mang Andres, ihanda ninyo ang lumang jeep. Ako nang bahala dito. Ang biyahe patungo sa bahay ni Aling Carmen na nasa kabilang dulo lamang ng baryo ay naging isang mapanganib na pakikipagsapalaran. Si Carlo ang nagmaneho, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan habang iniiwasan ang mga bumabagsak na sanga at ang rumaragasang tubig baha. Si Melissa ay nasa likod, iniinda ang bawat kirot ng papalapit na pag-iri. Sa wakas, narating nila ang maliit na bahay. Si Aling Carmen, isang matandang babae na may mga mata ng karunungan, ay handa na tila alam na ang kanilang pagdating. Ang mga sumunod na sandali ay isang malabong halo ng sakit, sigaw at mga bulong ng pag-asa. Si Carlo ay hindi umalis sa tabi ni Melissa. Hawak niya ang kamay nito, pinupunasan ang pawis sa noo nito at bumubulong ng mga salitang pampalakas ng loob. Kaya mo yan, mahal ko. Nandito lang ako. Sa labas, ang bagyo ay nasa kasukdulan ng kanyang bagsik. Sa loob, isang buhay ang nagsusumikap na lumabas. At sa wakas, sa gitna ng ugoong ng hangin at patak ng ulan, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang iyak na mas malakas kaysa sa anumang bagyo. Isang tunog ng bagong buhay. Isang tunog ng pag-asa. Lalaki. Anunsyo ni Aling Carmen, ang kanyang mukha ay nakangiti. Isang malusog na batang lalaki. Ang bagyo sa labas ay nagsimulang humina, na tila nagbibigay daan sa kapayapaan na dala ng bagong silang na buhay. At sa tahimik na silid na yon, sa gitna ng pinsala ng bagyo, isang bagong pamilya ang isinilang. Ang umaga, pagkatapos ng bagyo, ay nagsiwalat ng isang tanawing puno ng pinsala, ngunit mayroon ding pag-asa. Ang araw ay sumikat sa isang kalangitang malinis na tila hinugasan ng ulan. Maraming puno ang natumba at ang mga pananim ay napinsala. Ngunit ang matibay na bahay na bato at ang kamalig kung saan itinago nila ang ani ay nanatiling nakatayo. Sa loob ng maliit na bahay ni Aling Carmen, isang naiibang uri ng liwanag ang nagniningning. Si Melissa ay nakahiga sa kama, pagod, ngunit mapayapa. Yakap ang isang maliit na kimpal ng buhay na nakabalot sa lampin. Si Carlo ay nakaupo sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mag-ina. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang damdaming hindi niya pa kailanman naramdaman, isang pag-ibig na dalisay at walang hanggan. May pangalan ka na ba? Para sa kanya, mahinang tanong ni Carlo. Tumingin si Melissa sa munting mukha ng kanyang anak, pagkatapos ay kay Carlo. Isang maliit na ngiti ang